Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa ginagawang hearing sa Senado itong kay Alice Go. Dito sa headlines ng Rappler, ito ang article. Police get batikos for enlisting dead textbook scam suspect in Alice Go arrest. Nasa alanganin ngayon ang kalagayan ang Philippine National Police Intelligence Group na pinamumunahan ng isang police brigadier general dahil scammer ito, biglang naglaho, pineke ang kanyang death, nagtago sa US. Then later on, naaresto ulit, under na ngayon ang custody ng NBI. Parang ginamit ng PNP Intelligence Group para sa pagpapasurrender o pag-aresto kay Alice Go. Okay? So, sino itong scammer nito na piniki ang kanyang kamatayan? Okay. So, walang iba kundi si Mary Ann Maslog. Okay? Ito ang lead paragraph ng Rappler. The Philippines Police Intelligence Group got backlash at the Senate on Tuesday, October 8, for enlisting as asset a woman named Jessica Francisco to intercede in the arrest of Alice Go despite the shady record of the woman who was later identified as textbook scam suspect Mary Ann Maslog. Okay, I think 1998 pa ito. Sino bang presidente noong 1998? End of term ni FBR o kay Estrada na? Si Maslog, ang tunay niyang pangalan, Mary Ann Maslog, ito ang tunay niyang pangalan. Kaya lang na pinalitan niya ng Jessica Francisco, alias lang niya ito. Nakasuhan siya sa Anti-Graft Court, Sandigan Bayan, dahil sa involvement niya sa 24 million textbook scam. Kaya lang, walang trial nga nangyari kasi nagawa niya na mag-produce ng death certificate, patay na siya at nagtago sa US. Grabe. Marunong itong Maslog na ito, Mary Ann Maslog. Okay. So, sa Senate hearing, ang sabi nitong si Mary Ann Maslog, malapit siya kay Suwal, Pangasinan Mayor Leseldo Dong Kalugay. Okay? Kaya, ininlist siya o ginawa siyang agent ng PNP Intelligence Group to convince Go to surrender. Okay? So sabi ni Maslog, nasa Indonesia, she was in Indonesia when Alice Go was arrested. At nakatulong itong si Maslog, kung bakit madaling na aresto ng Indonesian police si Alice Go. Yun ang kanyang statement. At sabi pa ni Maslog, yung expenses niya, flight niya, pagpunta sa Indonesia, yung expenses niya reimbursed by the PNP. So, nagulat ang mga senador. Binayaran ng PNP Intelligence Group. So, tinawagan ngayon sa Senate hearing, tinawagan ng mga senador, nagkaroon ng video call kay Brigadier General Romeo Macapas tungkol sa revelasyon ni Maslog, Mary Ann Maslog. Okay. Macapas clarified they did not reimburse Maslog for her Indonesian flight. So, dininay.
Okay, madali mang i-deny. Sabi ni General Macapas, hindi ko po talaga alam kung bakit siya nandoon sa Indonesia. Okay? It was Maslog, sabi ni General Macapas, who offered her intercession, not the other way around. Para bang ang lumapit daw si Maslog. Kaya lang ang mga senador parang alanganin. So lalong naguguluhan ang mga senador. Okay, sa police operation, ito si Maslog is treated as an action agent. Okay. So, ang mga senador, tinanong si General Macapas, why? Despite resources and in spite of a record, they would still trust Maslog to be their agent. Kasi scammer na eh. Pineke yung pineke yung death niya. Bakit mo pa pagtiwalaan? Yun ang tanong ng mga senador. So, ito, prior from her statement, may direct contact siya sa, ito ang sagot ni General Macapas. May direct contact daw itong si Maslog sa abogado ni Alice Go. Speaking yung abogado si Stephen David. Kaya ininlist nila. Dahil kailangan mga senador, sabi, kahit sino, kahit media, may direct access. May direct access sa abogado, natatawagan ng mga media. Bakit nyo pa enlist? Bakit nyo pa pagtiwalaan? Suspect yan sa scammer. Okay, So, dito na. Si Senator Bato de la Rosa, sumingit na may A1 information si Senator Bato de la Rosa na actually may nag-uutos sa Malacanang na gamitin ito si Maslog para makakuha ng affidavit ni Alice Go para i-implicate, para idamay si PRRD, idamay si Senator Bato, idamay si Senator Bongo sa Pogo. Yun ang impormasyon na nakuha ni Senator Bato. Bagay na pinabulaanan naman ng PNP Intelligence Group. Okay? So General Macapas confirmed that they allowed Maslog to visit Go in the PNP Custodial Center twice. So talagang mayroong connection o mayroong klaro na action agent ng PNP Intelligence Group itong si Maslog. So lalong ang mga senador lalong sabi ni Senator De La Rosa, this is mishandling of an agent. Baka meron kang alam na mas mabigat na trabaho na ibinigay kay Mary Ann Maslog kaya wala kang control sa kanya. So iginigiit ni Senator De La Rosa na may higher taga Malacanang ang nag-uutos. So ito na nag-request si General Macapas ng executive session para doon niya ibulgar yung nalalaman niya. So, but then in the end, parang hindi natuloy, walang klaro na nag-end yung session dahil hapon na, gabi na nag-end yung Senate hearing na walang klarong patutunguhan itong investigasyon kay sabi ni Senator Joseph Estrada is talagang itutuloy, they will dig deeper. Bakit nasangkot yang si Mary Ann Maslog? Bakit ginamit siya ng PNP Intelligence Group na patay na, galing, napeke niya ang kanyang death certificate, nagtago na sa US, naiwasan niya yung kaso sa Sandigan Bayan,
biglang ginamit ngayon ng PNP Intelligence Group. Bakit? Yan ang tanong. Kaya instead na lumilinaw ang mga pangyayari itong kay Alice Go, malalim itong Alice Go na istorya, lalong naguguluhan. So, sana sa pagpapatuloy ng investigasyon nito is lalong ma-unearth yung kababalaghan kasi delikado ang ating kalagayan. Lalo na may pinasabog na balita na spy ng Chinese government itong si Alice Go. So, sana masagot ng PNP yung tanong, bakit mo gagamitin na action agent ang isang scammer? Bakit mo pagtiwalaan?